Matapos i-trade ng Hornets si Vasilije Micic patungong Milwaukee, mabilis silang kumilos para punan ang bakanting pwesto sa kanilang backcourt. At ngayong araw nga, opisyal nang nilagdaan ng Charlotte Hornets si Spencer Dinwiddie sa isang 1-year deal. Ang 31 years old guard ay huling naglaro para sa Dallas Mavericks noong 2024-25 season, kung saan nagtala siya ng 10.3 points, 4.6 assists, at 2.4 rebounds per game sa loob ng 25 minutes per game. Bagamat hindi na kasing explosive ng dati, nananatiling valuable si Dinwiddie bilang isang veteran playmaker na kayang magdala ng bola, mag-set ng opensa at umiskor sa clutch moments. Pero higit pa sa pagiging pamalit kay Micic, kinuha ng Hornets si Dinwiddie bilang insurance para kay LaMelo Ball na muling na-shutdown noong nakaraang February dahil sa right ankle tendinopathy. Ayon sa mga ulat, may posibilidad na makabalik si LaMelo sa simula ng 2025-26 season, pero dahil sa sunod-sunod na ankle injuries sa nakaraang 3 taon, hindi maikakaila na injury-prone na ang batang all-star. Dahil dito, mahalaga ang papel ni Dinwiddie. Kung sakaling hindi pa 100% si LaMelo pagbalik, may kakayahan si Spencer na agad tumayong lead guard. Kung healthy man si LaMelo, pwede pa rin siyang magsilbing floor general ng second unit na makakatulong sa mas maayos na pacing at spacing ng opensa ng Hornets. At habang mas humihigpit na ang kompetisyon sa Eastern Conference, lalo't lumalakas na rin ang mga powerhouse teams tulad ng Milwaukee Bucks at Cleveland Cavaliers. Kailangang may lalim ang Charlotte sa bawat posisyon. Ang pagkakaroon ng isang veteranong tulad ni Dinwiddie sa likod ni LaMelo ay isa sa mga smart moves na magbibigay ng katatagan at karanasan sa batang core ng Hornets. Kayo mga idol, sa tingin nyo sapat ba si Dinwiddie para siguruhing di basta-basta babagsak ang Hornets kung sakaling ma-injure ulit si LaMelo? O kailangan pa nila ng mas malalim na rotation sa guard spot? Samantala, sa gitna ng mga maiinit na spekulasyon tungkol sa posibilidad na matrade si LeBron James, nagsalita na sa wakas ang kanyang anak na si Bronny James matapos ang Summer League practice ng Lakers nitong Miyerkules. Ayon kay Bronny, isa raw sa kanyang mga kaibigan ang tumawag sa kanya para tanungin kung ano raw ang plano niya ngayong lumalakas ang usapan na maaaring ilipat si LeBron. Pero simple lang ang sagot ni Bronny, "Wala akong idea sa sinasabi mo." Sinabi pa ni Bronny, "Hindi ko talaga pinapansin yung mga ganong bagay. Hindi rin namin masyado pinag-uusapan yan. Kapag may ganyang issue, ang sinasabi lang ni tatay sa akin ay huwag ko raw intindihin. Mag-focus lang daw ako sa ginagawa ko ngayon." Kitang-kita na mas pinipili ni Bronny na tutukan ang kanyang development bilang player kaysa makisawsaw sa mga usap-usapan. At mukhang si LeBron mismo ang nagsusulong ng mindset na ito sa kanyang anak. Malayo sa ingay, tutok lang sa trabaho. Samantala, kahit tuloy-tuloy pa rin ang mga haka-haka, wala pa ring malinaw na senyales na lilipat si LeBron. Inaasahan pa rin na mananatili siya sa Lakers kahit isang season pa. At habang unti-unting bumubuo ng sariling pangalan si Bronny, posible ring magsanib puwersa sila ni Luka Doncic sa hinaharap para pangunahan ang panibagong yugto ng Lakers. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba may posibilidad pa ring matrade si LeBron? O mananatili siya sa Lakers hanggang dulo? Samantala, kahit nakuha na ng Los Angeles Lakers si DeAndre Ayton sa halagang $8.1 million sa susunod na season, malinaw na hindi pa tapos ang kanilang misyon sa frontcourt. Ayon sa ulat ni Evan Sideri, patuloy pa rin ang Lakers sa malalim na pagtutulak para makuha si Al Horford, isang veteran stretch 5 na pwedeng maging crucial piece para sa championship aspirations ng koponan. Bilang pick-and-roll threat at stretch big, hindi sapat si Ayton para tugunan ang lahat ng pangangailangan ni LeBron James at Luka Doncic. Kulang siya sa rim protection, off-ball impact at physical presence sa paint. Kaya't malinaw, hindi pa ito sapat kung gusto talaga ng Lakers na makabuo ng tunay na contender. Dito pumapasok ang kahalagahan ni Al Horford kahit pa sa edad na 38. Ang 5-time All-Star ay kilala sa kanyang matalinong depensa, maaasahang perimeter shooting at leadership sa loob ng court. Sa nakaraang season, si Horford ay nag-average ng 8.6 points, 6.4 rebounds at 1.2 blocks per game, habang tumitira ng halos 41.9% mula sa 3-point range, isang elite na stretch 5 efficiency na tiyak makakatulong sa spacing ng Lakers. Napapanahon din ang galaw na ito, lalo na't lumalakas na rin ang ibang koponan sa West, tulad ng Houston Rockets na may rising frontcourt core at Denver Nuggets na patuloy na pinangungunahan ni Nikola Jokic. Kung makukuha ng Lakers si Horford, magkakaroon sila ng flexibility sa lineup, isang kombinasyon ng youth at veteran presence sa pagitan nila Ayton at Horford. Isang lob threat plus floor spacer combo na pwedeng sumabay sa kahit anong frontline sa NBA. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat na talagang kunin ng Lakers si Al Horford? Makakatulong ba siya kahit may edad na? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan.